Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxargen o IconSox. Sa ngalan ng aming regional head na si Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects, and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa mga probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat at mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today ang Assistant Chief ng Local Government Monitoring Evaluation Division ng Department of the Interior and Local Government Region 12, si LGO06, Sir Ian Clemente. Sir, good morning. Today, ang inyong pagbati po muna sa ating mga listeners and viewers, sir. Magandang araw po sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin upang maipamahagi namin yung aming mga programa sa departamento. Sir, shoutout muna sa ating RD at ang mga kasama natin sa DILG, sir. In behalf sa aming Regional Director, Attorney Rochelle D. Mahinaysero, at sa aking mga kasamahan sa Department of the Interior, Local Government 12, SOC 12, kami po ay malugod na nagpapasalamat po sa oportunidad na ito. Sige. Sir, meron pong pinalabas recently lang itong Memorandum Circular number 2023-133 or yung Barangay at Kalinisan Day o Barkada and Memorandum Circular number 2024-001 or ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program. Ano po itong mga Memorandum Circular na ito, sir? Ang Barangay at Kalinisan Day, isa pong programa ng ating departamento na kung saan po ay nagsasagawa tayo ng weekly clean-up day sa ating mga barangay at also to promote cleanliness and unity within the barangay. Yun pong bayanihan na sinasabi nila. It involves various activities aimed at fostering camaraderie and of course environmental awareness sa ating mga residents, sa isa barangay. Yung DILG Memorandum Circular 2023-133, ito po ay isang pulisiya ng ating gobyerno, ng ating departamento, wherein minamanduhan po yung ating mga barangay na magkaroon po ng Kalinisan Day. No? Kung saan po nandun po yung mga nakasaad po doon yung mga alituntunin at regulasyon kung paano gagawin ang ating mga Barangay Kalinisan Day sa ating mga komunidad. Ang specific date po ng ating Barangay at Kalinisan Day, nagdedepende po yun. Or it may vary, depende po sa ating mga barangay. Pwede pong Lunes, pwede pong weekend, ganun po siya. It's a one-day clean-up day wherein ang ating barangay ay dapat po magpumasa ng barangay ordinancer no, o resolution declaring such day for a Barkada Day. No? It falls under a regular, kung yung ordinansa na yun at yung araw na yun nag-fall po sa holiday, pwede pong ipagpaliban sa ibang araw para po lahat po ng ating mga komunidad ay makakalahok po sa ating Barangay Kalinisan Day. Yung Kalinisan sa Bagong Pilipinas Program is also a convergence initiative to consolidate all efforts of the government. No? Of course, same in maintaining and providing healthy, safe environment sa ating mga communities. Ito po yung sinasabi din nilang anchored on the bayanihan. No? Naglalayon po ito na raising awareness, especially po sa ating mga kabataan. No, na sa ngayon po ay nawiwili na po sa ating mga gadgets. So mas maganda pong isama natin sila sa ating mga Kalinisan at Barkada Day. It is also a way to encourage our local government units to invest in programs, no, and projects and activities, particularly on solid waste management and ecological practices. And we encourage also the local government unit to set up a recognition now for the most cleanest LGUs.
Dito po sa SOC Sergeant, sir, marami na po mga LGUs na Yung mga clean and green yan, barangays, oo, mga ganun, may nagkakaroon na. For example, Coronadal City, sir, actually meron sila. meron, oo, malaki nga yung Premyo nila. doon, oo. Opo. Sa madaling sabi po, yung barkada ay isang lingguhang aktibidad, barangay sa paglilinis, habang ang kalinisan naman sa bagong Pilipinas ay isang initiative ng ating pamahalaan at upang mapataas ang antas ng ating kamalayan at pakikilahok ng ating mga sambayanang Pilipino. At pagsasagawa po ng assessment kung naging epektibo po ang ginawang clean-up drive, no? Sir, balikan ko lang. For example, kahapon, holiday Wednesday. Yeah. And then yun dun sa dun sa ordinance nila is natapat na every Wednesday. So pwede nila i-move to the other days. Ngayon, pwede sa Friday. Thursday, nasa punong barangay po. So depende na rin sa barangay officials kung kailan nila i-reschedule. Sir, bakit po natin ginagawa yung barangay at kalinisan day po, sir? Unang-una, syempre kailangan natin ng healthy environment. Yes. No? We have to have a healthy environment given the impact of yung ating environment and Climate change. Kikita nyo sa ngayon masyado nang mainit. Yes. Of course, it also reduce and eradicate waste in various ways, no? And also mitigating the impact of yung pagbabaha. No? Kasi nakikita namin sa departamento, yung pagbabaha po hindi lang po contributory doon sa kanal. No? Kung mapapansin nyo sa Metro Manila, masyadong maraming mga plastic waste. Yes, basura talaga. Nagbabara. Kahit dito sa Coronadal, sa atin, sa SOC Sergeant, halos yung nagpupusa ng nagbabara sa ating mga waterways as yung mga plastics. Plastic waste. That is why, kung mapapansin mo, maraming mga local government units ngayon, parang naglalagay ng pulisiya na yung plastic waste, yung single-use plastic, no? Na dapat iwasan na po yun. Iwasan na po yun. At nagpalabas din yung aming departamento. Sir, ano yung mga activities na typically included dito sa barangay at kalinisan day po natin? Unang-una po ang coastal cleanup. Nung nakaraan ay pumunta kami sa Alabel. Sarangani. Nilinis namin yung coastal doon sa Kawas, Alabel. Oo. Of course, yung dredging ng mga clog canals, esteros and other waterways. No? Yung pagpuputol ng mga punong kahoy na kumbaga nandun sa mga waterways, nandun sa kanal, at draining of receptacle containing stagnant waters. No? As much as possible, napapansin din po kasi namin, actually sinabihan na po natin yung ating mga kabaranggayan at ating mga local officials na yung pagdating ng kalinisan at Barkada Day, aside lang doon sa highway, no, nililinis. Usually yun talaga nililinis, sir, nasa highway lang. So ngayon, nasa highway, ang ginagawa natin, sinasabihan yung mga nakaschedule, especially sa showcase barangays, na tingnan nyo kung saan yung site na medyo maraming, kumbaga, mosquito, doon ang nagkukos ng pagbabaha, yun ang linisin. So, pati interior roads, sir? Yeah. Oo. Yun kasi yung, yun kasi yung purpose, hindi lang doon sa highway. As much as possible, kung kakayanin kasi buong barangay ito, hindi lang siya, especially kung showcase nga yung mayor sinasabi dito sa barangay na ito, pero meron sa barangay na ganun. Sa Tupi meron sinabay nila lahat. Sinabay nila lahat. So, napakagandang inisyatiba ito ng ating gobyerno para maiwasan natin yung mga sakit, pagbabaha, at kung ano man mga epekto ng... Especially, sir, dun sa mga lugar na frequently pinupuntahan ng maraming tao, like parks, yung mga ganun, para makaiwas sa dengue. Yeah. Sa ngayon, di ba? Yung dengue is iba na. No? Iba na. Rising yung cases natin ng dengue. Sige, sir. Sir, sino yung responsible for organizing itong barkada events? Of course, the local government units. No? Particularly, pag sinabi mong barkada, yung ating mga barangay official sa pamumuno ng ating punong barangay. No? Sila po yung nagli-lead talaga ng Barkada Day.
Sir, may specific guidelines ba or regulations that participants should follow during the conduct of these activities, sir? Meron po, sir. As mentioned earlier, meron tayong MC 2023-133 outlining the specific guidelines and regulations, no, that of the participants adhering during the Barangay Kalinisan Day or the Barkada Day. This may include instruction regarding waste segregation, paano gagawin, proper disposal, safety protocols, submission of reports pertaining to the conducted cleanup. No, meron tayong sinasubmit every week sa ating PMO doon, Central Office, as to how many number of cleanup sites were being conducted by Barkada, ilan yung mga participants natin, no? Yes. Ilang LGU officials ang nandoon, no? Tinitingnan din po natin 'yon. At yung of course yung total volume of garbage in kilograms collected. So may submission of reports talaga, sir, to monitor monitor yung success ng every activity talaga, sir. Hindi siya binabalt na, for example, per quarter, every week talaga sinasubmit yung Every week report. sinasubmit natin. Tapos nagpapadala din po ng feedback din yung central office natin. At ibinabato natin yun sa ating sa ating local government units, no. So that alam nila as to Region 12, ito na yung mga total garbage collected natin. Sir, you mentioned kanina po merong showcase barangays. Ano yung showcase barangays, sir? Yung showcase barangays, outside yan siya sa yung mga barangays na nagkakandak ng, yun po yung pinupuntahan talaga ng ating mga agencies, ano, the DNR, the DILG, of course the DILG family, nandun yung Bureau of Fire, PNP, jail, nandun po. Ito po yung parang regional activity, convergence na ginagawa, of course, to create community awareness, participation, and environmental stewardship, no. It serves as an inspiration and model for other barangays to emulate, no? Ano yung ginagawa doon sa showcase para nang sa ganun yung mga barangays po na susundan nila. Parang benchmarking siya, sir. Parang yun ang nangyayari, na parang guide nila. Yung sinasabi ko kaninang sa Kawas, isa yung sa mga showcase barangays natin. Na natapos na. Oo, natapos na. Opo. Sir, for the month of April, ano po yung mga nakaschedule natin na showcase barangays dito sa region po? Nung April 6, we have at Barangay BS Aquino sa Norala. Tapos nitong April 13, we will go to Barangay Katico, President Quirino. Sultan Kudarat naman, sir. Every Saturday po itong showcase barangays. No? At kung nandyan lang po yung ating mahal na Regional Director, Attorney Chesero, sumasama talaga siya. Kasi nung nakaraang convocation talagang hinikayat lahat. No? Hinikayat lahat ng ating mga personnel sa DILG 12 na at sumali. Yung available at gustong sumali as long na kakasyanan dun sa aming mga sasakyan. Napakaganda siya kasi kung mapapansin niyo, sir, aside dun sa ginagawang clean up ng ating LGU, doon nila nakikita sa showcase na hindi lang pala yung plastics lang. Kahit yung mga bunga ng niyog, pag coastal, no, talagang kukunin siya. No, para at least cleanliness. At the same time, parang sabi nga ng iba, eyesore siya, no? Pag tourist yung area, eyesore siya, sir. So, kinukuha yon, nilalagay sa tinatabi, at nire-recycle nila. Yun yung kagandahan. On April 20 naman po, pupunta tayo sa Barangay Kling sa Kiamba. Sarangani. And on April 27, we have New Pontevedra Antipas, Cotabato, province of Cotabato. Sir, as of April 12, ano po yung status ng implementation ng ating Barangay at Kalinisan Day dito sa Region 12 po? As of April 12, Region 12 have a total of 14,404 cleanup sites. Out of ilang bang barangays natin dito? Medyo siya, no? And also 138,716 number of participants took part on the activity.
Okay. and 50,816 local government unit officials participated in the activity, and a total of 364,787.37 kilograms of waste collected as of April. So madami-dami na to. First quarter pa lang, sir. Yeah, yeah. Ganun na yung accomplishments natin, and then magko-continue pa to throughout the year. Ito lang din yung gusto nating kung makikita ninyo yung data, hindi naman ibig sabihin kung halimbawa nasa gitna yung Region 12, nasa Yes. taas, nasa baba, hindi ibig sabihin yun na hindi nagsasagawa ng cleanup Yeah. yung mga barangays. Posible na talagang malinis na yung Okay. yung ating mga kabarangay. So yung numbers hindi siya magre-reflect doon sa impact. Ang tinitingnan lang dito yung waste collected, talagang volume siya. No? So yun. Siguro sa mga urban areas, Cebu, Metro Manila, talagang Malaki. sobrang dami yun. Sir. Oo. Malaki yung total number of waste Yeah. collected nila. Sir, balikan ko, sino po yung mga pwedeng sumali, and then paano sila magvo-volunteer? Anong gagawin nila? Madali lang po. Punta lang po sila sa barangay. Magtanong sa ating mga barangay officials, lalong-lalo na doon sa ating punong barangay, kung kailan po yung schedule ng Okay. cleanup. Mga CSO, sir, di ba? Yeah, oo. Yung mga youth naman natin, CSO, yung kagandahan dito, in the past showcase barangays, marami tayong nakikitang mga private sectors na Okay. sumasali. Yun yung aside siguro, concern personally, meron kasi silang mga corporate social responsibility, and nakikita nila yung impact ng ginagawa nito ng gobyerno sa ating mga kapaligiran. Pwede po silang pumunta din regarding sa kung ano yung mga dapat dalhin. No? Kasi napapansin namin, sir, per experience, no, merong mga pumupunta lang. Pumupunta, tapos minsan kinukulang din kasi, sir, yung yung Walis. yung walis, yung tawag yan, yung garbage bag, sacks, no. So, inanyayahan ko yung mga gustong sumali na kung meron kayong mga separate dyan ng mga bags, yung mga damit na mga sako, no? Ano ba tawag doon? Basta mga Yan siya, walis, dalhin nyo na. Sa barangay. Sa barangay. Kasi hindi naman, kumbaga, kung ipoprocure ng ating barangay, lalo kung medyo konti lang yung pondo ng ating barangay, medyo mahihirapan. So, as a volunteer, kami sa DILG, nagdadala kami nung, aside sa aming mga gloves, nagdadala kami talaga ng waste bags. No? At doon namin tapos after nung kalinisan program, iipunin yan lahat. At yun. pwede magamit next na naman, next week. Yun yung gagawin. Sir, malapit na tayo sa Oras de Peligro. Medyo napag-usapan na natin lahat. Baka may other announcements pa po kayo regarding this program of the DILG. Sa ating mga nakikinig po, no, inanyayahan po namin kayo, lalo yung ating mga anak, yung youth talaga, yun yung gusto namin i-invite dito, i-encourage to participate, no. Kung wala naman tayong ginagawa at alam natin yung schedule ng ating clean-up day sa barangay, pwede po tayong sumali. Kasi hindi po ito sa gobyerno lang, hindi din po ito para sa atin lang, kundi sa next generation. Kung matatandaan nyo, yung effect ngayon ng climate change, hindi naman ito effect sa ginagawa natin ngayon. Effect to ng mga previous years, previous generation na ginagawa. At mapapansin nyo yung at the same time, being a parent also, no? Ako nga kung pwede, dalawang activity na sinali ko na yung mga children ko no? At nawawala yung isip nila doon sa gadget. No? Exercise na rin, sir. At the same time, awareness na ito pala yung kagandahan pag sumasali ka sa mga ganong aktibidad. No? Masaya sila nang nakakatulong. Yun yung pinaka-importante doon. At syempre yung impact, yung effect, kung hindi tayo sasali at hindi din isa pa pala, bago ko makalimutan, as much as possible, wag din po nating antayin yung clean-up day. Yes. Sa ating mga bakuran, maglinis na po tayo, linisin na po natin. Kung may sa kanal natin, Bara na. nagkaklag po, siyempre, linisan natin.
Pwede naman tayong sa isang purok lang pwede namang magbayanihan dyan, di ba? May mga purok officials tayo, may city leaders tayo. Yun yung pinaka-importante. I-segregate natin yung nabubulok sa di nabubulok. No? As much as possible nga, kung pwede nga lang, iiwasan natin gumamit ng Single-use plastics. Yun talaga yung drive natin ngayon. Yung gumamit ng single-use plastic. Sir, balikan ko lang, lahat ng barangays ba natin sa Region 12 ay compliant na dito? Yeah. Actually, nung nag-ikot kami, sir, may mga barangays na talaga na matagal nang ginagawa. Okay. 'Di ba yung mga clean and green program natin. Gaya sa Tupi, talagang kung titingnan mo, malinis talaga siya. Kaya nung nag-clean up drive tayo doon, gi-focus na lang natin doon sa mga waterways. Okay. Sa highway, minsan ka na nakakita. Kasi talagang very dito sa Coronadal, ganun din. Kasi yun lang din, may yung mga rural lang, yung mga doon sa interior barangays. Siguro pwedeng umpisahan na po natin sa ating mga residents, sa ating mga kabayan, yung pagsasagawa ng clean up. Malaki din role ng ating mga SK officials dito, sir. Yes, sir. To organize their yung mga kabataan natin na lumabas at then form of exercise na rin. Pwede, sir. Oo. Even yung mga schools, malaki yung role dito. Yung sangguniang kabataan talaga. Sana maganda yung sinabi niyo, sir. Kasi noon pag sinabi mong SK sports lang, basketball, yun lang search. Din yan. Pero kung makikita mo yung kabuluhan kung mag-organize sila ng mga youth groups on this endeavor, napakaganda po. For the long term na rin, for the long term, bilang tulong sa ating mga next generation na rin po. Apo. Sir, your final words po sa ating mga listeners and viewers before we end po. Okay. In behalf po ng ating Regional Director, Attorney Rochelle D. Mahinaysero, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa PIA sa pagkakataong ito na ibinigay sa atin at maisabi namin yung mga programa. Isa lang po ito sa napakaraming programa ng ating departamento. Pero isa ito sa isang pinagtutukan ng ating departamento because it covers all, no? Yung kalinisan, yung clean up. Kasi kung malinis, walang sakit, maganda yung investments, no? Maganda yung business, at peaceful po yung ating community. So maraming salamat po sa mga nakikinig, sa ating mga national government agencies po, sa ating mga kabataan. Nawa po'y sumali tayo sa ating kalinisan program or Barkada program ng ating barangay. Yun po yung masasabi. Maraming salamat po, sir. Thank you very much sa ating guest, si Sir Ian Clemente, LGOO 6 at Assistant Chief ng Local Government Monitoring and Evaluation Division. Sa ngalan ng aming Regional Head na si Fryan Abquila, ako si Oliver Rivera, at isang edisyon na naman ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Hanggang sa susunod na linggo po, isang magandang araw at salamat sa inyong lahat. Magandang araw, Soc Sergeant!